Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Nagkaroon din ba kayo ng pagkakataon na hindi kayo nakatulog kasi sa pananaw ninyo nagkamali kayo ng malaki? Opo. Tatawa nga ako sa kwento na to dahil nung time na to nag-referee ako sa San Miguel. Kita Utuwa, tinawagan ako ng traveling sa may baseline. Ako naniniwala ako traveling. Daming referee nagsabi sa akin, traveling, hindi traveling. Yung bisor ko, ba't mo tinawagan ng traveling? Sabi ko, traveling po, hindi po siya nag-dribble eh. So pag uwi ko, sabi ng misis ko, bakit mo tinawagan ng traveling yun? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Kasama natin dito sa studio ang isang veteranong PBA referee at founder ng Goal Referees Association na si Ginoong Jimmy Mariano. Ang madalas kong itanong sa mga naging referee, bakit? Bakit ka naging referee? Paano nangyari yun? Started po yun noong 2004. Nag-apply po ako ng PBL dahil pinag-apply po ako ng papa ko dahil kami pamilya ng mga referees. Oh, okay. Yung grandfather ko po, si Chengoy Mariano, isa founder po ng COBRA, City Official Basketball Referees Association. Yung papa ko naman po nag-PBL referee. So, sabi niya sa akin, mag-apply ka ron. Even though na wala akong kaalam-alam sa pag-officiate. Okay. Pero involved kayo sa sports talaga? Opo. Kahit po yung chairman na tsuhin ko, 5 decades na yata siyang nag-chairman puro sports talaga yung program niya. Anong mga warning sa iyo ng father mo na magiging referee ka o ito abangan mo to or be careful of this? Marami siyang mga binigay na tips sa akin katulad po nung scouting ng players, scouting ng mga coaches, paano yung mga tendencies nila, kung ano yung mga dapat mong tignan pagdating sa game, lalo na pag kayo nasa ilalim or sa gitna o sa trail, lead center, trail position. So malaking tulong din po sa akin yun. Okay. Paano kayo nakapasok sa PBA? Nagpumasok ako ng PBA noong 2009. Nag-resign po ako sa PBL kay Undercom Chino Trinidad. Tinawagan po ako ni Com Chino Trinidad na in-endorse niya po kay Sir Willie Marcial, which is commissioner po natin ngayon. Commissioner, And then, anong pinagkaiba ng PBA sa PBL? Malaki po yung kaibahan kasi dito sa PBA talagang kinakailangan finish ka gumalaw, tapos yung toro training talaga kinakailangan, conditioning. And number one talaga yung meron kang fear sa taas. Yun po. Okay. Fear of God. Ano yung mga natutunan nyo ng mga panggugulang ng player na para hindi sila mapituhan ng foul? Marami kasi talagang professional sila, dinaanan na nila lahat ng liga, inaral nila kung paano yung tawagin nating manggulang sa loob. Yun naman yung pinaghahandaan namin dahil yung mga simpleng hawak, simpleng bangga, simpleng tulak, yung simpleng kalabit sa kamay sa mga shooter, yun ang talagang inaaral namin sa PBA. So what makes it incidental contact and then what makes it a foul? Yung foul kasi, ito yung illegal contact na may epekto sa play. So, yung mga incidental contact, yung mga minimal contact, kapag walang epekto sa game yan, tinutuloy lang namin dahil unang-una, negligible naman yung contact. Okay. Dahil sa basketball po talaga, maraming contacts dyan. In every side of the court, pag may dalawang opponent na magkalaban yan, may contact talaga. Okay. Meron ba kayong paboritong team na ayaw niyong pituhan? Na parang pag sila yung naglalaro, parang ang hirap bantayan. Nung dumating po ako dyan, nung nanonood pa ako, April ako dumating dyan, September ako nag-referee. Napapanood ko sila, ayoko mag-referee sa Santa Lucia. Okay. Bakit? Dahil kay Boyet Fernandez, unang-una, pag napapanood ko, sabi ko parang napakaangat. Pangalawa sa Rain or Shine, sa Red Bull, kay Coach Yeng. Pero nung normal naman yata yan. Pero nung nandun na po, mas na-appreciate ko po yung ginagawa nila kasi much more kang nagpo-focus dahil unang-una ayaw mo masigawan ka, ayaw mo pagalitan ka. So yun yung nangyayari na dinevelop yung skills mo talaga as a referee, hindi lang basta sila nagko-coach. I see. Okay. And pagdating sa mga players, what is the worst thing na itawag nyo sa isang player? Siguro yung kay Calvin Abueva nung rookie year niya. Yun talaga yung nag-suffer ako na
halos na-suspindi ako ng for 3 months. Ayun, yun. Ano nangyari? Ano yan na-anticipate ko na tinuhod niya sa ulo. So, I decided na tumawag ng sport ng flagrant foul. Which is hindi naman talaga, parang incidental yung contact. So, yun yung sorry ko nga rin kay Calvin nung nakabalik ako, sabi ko. Paano bang bunutan ng mga referee sa PBA? How does it go? Anong kombinasyon ng referee ang hinahanap nila? Bali, depende po sa classification kasi meron kaming class A, yan yung mabababa na yung numero. B, C, yun po. Pagka nandun ka po sa classification na yun, minsan 2 kayo isa, 3. Ang nagre-report po sa amin is 12 every game. Kumusta naman ang benefits ng pagiging referee sa PBA? Alaga ba? Alaga naman po. Lalong-lalo na pagdating sa mga referees, hindi naman nila pinababayaan. Okay. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Pero yung halimbawa yung mga fans, no? Kasi we all know there have been incidents na yung player nilulusob ang fan. Sa inyo, ano ang treatment nyo sa mga fans? Kasi syempre, magandang trabaho nyo pagkalahati lang yung nagre-reklamo di ba? Totoo po yun. Yun din, asigolong sa pagre-referee na nakasanayan ko na rin yung mga fans. Noong una talaga, madidistract ka, mawawala ka sa focus kasi nga marami kang naririnig kung ano-ano So, sa level of experience, inaral ko na lang din sila na kailangan ko kaibiganin itong mga to para hindi ako laging sinisigawan. So yun po yung nangyari. Marami na rin po akong kaibigan ng mga loyal fans ng mga teams. So ibang referee naman ang minumura. Ibang referee. Sabi sa akin, Rep Jim, hindi ko sinisigawan namin yung isa. Sabi ko kahit na baka kasi mawala kami sa focus, maapektuhan yung game, madadamay din ako. Tsaka yung team din nila. Exactly po. Sisira din. But going into a game, anong mental preparation nyo? Kasi syempre yung pasensya nyo talagang kailangan sagad-sagad dyan. Sobra po. Una-una, pag ako na-assign po sa game, hindi ko naman po sinasabi sa sarili ko na Jimmy, wag kang magkakamali. Don't try to be perfect kasi mistakes are there. So ang paghahandaan ko lang po is pag nagkamali ako, paano ako makaka-bounce back at makakapag-servisyo ulit doon sa dalawang teams. Kasi yung binigay sa akin na game para sa kanila yun sa mga teams. So pinag-practicean nila yun, ginastosan nila ng malaki, pasweldo sa mga players or anything. So dapat bigyan ko sila ng quality service. So yun lang po yung lagi ko nasa isip na huwag kang magiging perfect. Try to bounce back early para hindi masira yung whole game. Okay. Meron bang naging pagkakataon na may nagtangkang impluwensyahan kayo para tumawag ng a certain way? On my part, wala po. Okay. Wala po ever since na nag-start ako mag-referee. Meron bang nagbanta sa inyo dahil ayaw yung pagtawag nyo? Marami po. Siguro nga, katulad nga nung sinabi ni Sir Nol nung isang beses, kung nakakamatay lang yung mga banta, siguro 1,000 beses na ako namatay. What finally made you decide to retire? Yun po, medyo nagkaroon ng personal problem din. Tapos nangailangan din tayo. So, nandiyan naman yung goal referees na inalagaan ko. Ano yung goal referees? Ito po yung nagsimula po ito noong 2017. Ang kasama ko po rito si Boss Philip Cesar. Sabi niya sa akin na magbuo ka ng goal referee sa Maynila. So yun, start namin. Ngayon po meron na pong goal referee sa PBA. Number 59, si Kelly Halig po. Okay. Ano ang ginagawa ng grupo ninyo? Kami po, ako po ang personal ang ginagawa ko sa kanila, tinitrain ko sila, binibigyan ko sila ng mga inputs, ideas. Hindi naman po yung talagang kabisaduhin yung rulebook. Dahil ito parang guide lang namin. Okay. So yun, dinidevelop ko po sila. Iba-ibang mga trabaho nila. May mga tricycle driver, may mga barangay officials, may attorney, may police. So nangangarap na makarating sa mga matataas na liga. So yun po yung ginagawa natin. Dinidevelop po natin skills nila. Sa dami ng basketball league ngayon, ang daming opportunities yun para sa mga referee. Opo, marami na po akong referee sa iba-ibang liga ngayon. Nice. Paano nyo na maintain yung standard of officiating? Ano mga refresher course ang ginagawa ninyo? Katulad po nung ibinigay sa aking opportunity ng ating technical director na si Sir Andrew Te sa Samaang Basketball ng Pilipinas, malaking tulong po talaga sa akin yun dahil unang-una na-enhance po yung knowledge ko pagdating sa rules. Pangalawa, pagdating sa mga mechanics, sa postura ng mga referees na pang-international natutuwa ako dahil na-i-apply ko sa mga estudyante ko na hindi naman sila ganun gumagastos na malaki. Okay, ano naman ang pinagbago ng officiating in the last how many years? In the last 10, 15 years?
Malaki po dahil dati wala naman pong IRS eh. Walang review eh. So, ang referee kung ano yung nakita niya, yun lang itatawag Yun na niya. yun. Opo. Kasi ngayon, pag challenge ka, parang yung ibang referee hindi ko malaman bakit parang nadidegrade sila pagka yung unsuccessful challenge. It's part of the game. Kumbaga part na ng basketball ang IRS. So, dapat kailangan kainin mo na lang siya. Tsaka hindi pwedeng magbago yung Hindi pagpito, pwede. maging maingat ka dahil doon. Opo. Ano pang pinaka-common na pinakamadalas na infraction ng mga players ngayon? Sa ngayon, yung normal infractions natin, yung mga common fouls, minsan kasi unconsciously nagagawa ng mga players yung mga illegal contact na may epekto. Sumusundot, tumatapik. Sabi, rep, wala naman po yun. Sabi, siyempre, na-epektuhan yung play, so we need to call it. Sabi kong gano'n. Merong naging malaking issue na ilang taon na sa NBA na yung mga players daw parang nagiging normal na yung traveling. Dito sa Pilipinas, ganun din ba? Marami pong ganon, pero ito nga, katulad nga ng sinabi ko, nung tulong sa amin ng Samaang Basketball ng Pilipinas, na-enhance kami sa pagtawag ng mga ganong violations. So, naituturo natin, manghawak natin mga batang liga hanggang sa collegiate. So, na-i-apply naman po natin. Sa ngayon, halos wala na rin po, halos sumusunod na rin po sila. Okay, ang officiating ba, does it depend on the liga o isang klase lang yan? Sa officiating dapat standard lang to. Okay. Kung ano lang po yung tinuturo ng ating National Federation, which is hawak ng FIBA, dapat yun lang din po i-apply. Kasi pag iniiba-iba natin, nakikita natin yung epekto pagdating yung mga players natin sa International League. So meron parang nagugulat sila bakit dito foul yung, bakit sa atin hindi. Ganun. Nawawala sila sa lugar. Nawawala po sa lugar. Okay, if meron kayong maengkwentro na gustong maging referee, anong pinapayo niyo sa kanila? Una-una dapat God-fearing person ka. Okay. Pangalawa, kasi susunod na dyan yung good character and attitude. Pangalawa, yung willingness mo, condition ka physically fit, mentally, and spiritually. At you need to do a lot of sacrifices. Kasi masasacrifice mo dyan yung pamilya mo when it comes sa mga trainings. So, kailangan mas pasensyoso yung misis. So, opo, sobra po. Or pagpapasensya mo pag pinagalitan ka sa bahay. Shoutout nga pala sa wife ko. Sobrang pasensyosa yan. Okay, good. Happy wife, happy life. Diba? Kung halimbawa, isang tao gustong hanap buhay niya yung pagiging referee, anong dapat na maging expectations niya? Anong dapat niya munang tiyagain bago maging successful? Sa akin po kasi, ang tinatreat ko ang pagre-referee hindi po isang trabaho. It is a profession na every time dapat meron kang natututunan. At lagi mo siyang inaalagaan. Ini-enhance mo palagi yung skill. Sabi ko nga, pagka ikaw ay nagre-referee, you need to be, kailangan upgraded ka 1% eh. 1% at a time, 1% a day. So 365 days, you are more than 3 times than better than you are now. So yun lagi yung sinasabi sa kanila. Kung pera lang ang hanap mo, hindi ito yung trabaho na para sa iyo, yung pagre-referee. Kailangan profession talaga. Nagkaroon din ba kayo ng pagkakataon na hindi kayo nakatulog kasi sa pananaw ninyo nagkamali kayo ng malaki? Opo. Tatawa nga ako sa kwento na to dahil nung time na to, nag-referee ako San Miguel to eh. Kita Utuwa, tinawag ako ng traveling sa may baseline. Ako naniniwala ako traveling. Daming referee nagsabi sa akin, traveling, hindi traveling. Yung bisor ko, ba't mo tinawagan ng traveling? Sabi ko, traveling po, hindi po siya nag-dribble eh. So pag uwi ko, sabi ng misis ko, bakit mo tinawagan ng traveling yun? Bakit hindi ba sa kanya lang ako naniwala, bakit hindi ba traveling? Oo, nag-dribble. Patay, mali nga ako. Sabi ko, talagang hindi ako nakatulog noon kasi parang crucial part yata yung tinawag ko na yan. Okay. But looking back, anong nagbago sa buhay nyo dahil naging referee kayo? Napakalaki po. Unang-una, natulungan talaga ako ng pagre-referee sa buhay ko, lalo sa mga anak ko. So, nai-survive ko sila, magumanda yung takbo ng pamumuhay namin. Pangalawa, syempre, nandun na rin yung sa mga parents ko, yung proud sila, mga kamag-anak ko, yung naging proud sila sa akin. Okay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Subaybayan kami ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya LSS, like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang aming mga sponsors. Bank of the Philippine Islands, Smart Sports at Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo.
Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.